Dahil maagang natapos ang pagkukumpuni sa Angat Power Plant, hindi na mawawala ng tubig ang mga customer ng Maynilad na maaapektuhan sana ng water interruption. Gayunman, may ilang residenteng naniguro kaya nag-ipon pa rin ang tubig. Saksi si Bernadette Reyes. Pagputok pa lang ng araw, nagrasyonan ng tubig ang mga tanker ng Maynilad sa 32 barangay na inasahang mawawala ng tubig dahil sa pagkukumpuni sa tinatawag na disc valve sa Angat Hydroelectric Power Plant. Pero ang good news, bago mag-alas 8 kaninang umaga, natapos na ang repair na sinimulan kahapon. Natapos yung main valve around 7 o'clock in the evening yesterday. So maaga natapos. May spherical valve na auxiliary unit number 3 na complete 0400 today. Kaya naman hindi na nawalan ng tubig ang mga inaasahang maapektuhang lugar. Maagang natapos yung ginawang repair work sa Angat Hydroelectric Power Plant. So 12 hours ahead of schedule. Nung natapos nila, even before bumaba sa critical level yung water level sa Ipo Dam, nakapagpalabas na sila ng normal na water releases. Pero sigurista si Josephine Martinez ng Barangay Tugatog, Malabon. Baka biglang mawala na hindi namin alam, kaya nag-iipon kami. Sa Barangay Sauyos at Quezon City, bahagya lang humina ang presyo ng tubig. Pero namahagi na rin dito ng libreng tubig ang water tanker. Magkano po natipid niyo? Malaki. Mga sabi na lang natin 30, di ba? Ano ng anak ko yun? Ang pinaghahandaan ngayon ng Maynilad, ang posibleng muling paghigpit ng supply sa tubig, pagsapit ng tag-init sa susunod na taon. Nananatili kasing mababa ang tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng mahigit 90% na pangangailangan ng mga kabahayan sa Metro Manila at ilang karatig probinsya. Ngayong araw nasa 175.15 meters lang ito. Malayo-layo pa rin sa 181 meters na normal operating level. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Sinimula na ipatupad sa malalaking supermarket ang kampanyang Bawas Plastic Bag. Pero may ilang pa ring customer ang nakalimot daw na magdala ng sariling bag. Saksi si Tina Panganiban Perez. Mula sa plano ni Marilyn na mag-grocery ngayon, nakalimutan niya ngayong araw ang simula ng reusable bag campaign ng DENR at iba pang organisasyon na layong bawasan ang paggamit ng mga Pinoy sa mga plastic bag na isa sa mga itinuturong dahilan ng matinding pagbaha. Kaya sa susunod na mga taon ng pag-grocery ni Marilyn sa Miyerkules, magdadala. Meron ako sa bahay kaso galing kasi ako sa work. So wala sa schedule to. Taong 2007 pa lang, may ganito ng kampanya ang SM Supermarket na sinundan ng SM Malls noong 2009. Sa ngayon, 8 milyon ng reusable bags ng SM ang nasa sirkulasyon. We have a buy one take one of the green bag every Wednesday. Plus, for convenience of the customers, okay, they can use the plastic bag. We sell it for a very affordable price, but the proceed goes to Nasugbu tree planting activity. Bagamat may ilang mga customer pa rin gumagamit ng plastic, suportado naman daw nila ang reusable bag campaign. Kahit papaano nakakatulong daw sila sa pangangalaga sa ating kalikasan. Nasuportahan ko kasi para mabawasan ang mga plastic dito sa atin. Hindi ako nagdadalang plastic bag. Tulad sa SM Supermarket, nagkalat din sa supermarket sa Isitan Recto ang mga paalala sa reusable bag campaign. Para iwas na tayo sa future sakuna na katulad ng nangyari sa atin noon, mag-participate na tayo sa pag-reuse at pag-recycle ng ating mga bags. Pero kahit noong isang taon pa ay nilunsad ng Isitan ang kampanya nito para sa reusable bags, marami pa rin ang nagulat kanina. Piso hanggang 3 piso ang singil sa kada plastic bag pag Miyerkules. Kaya ang ilang customer napasimangot. Ang iba naman, So next time, hindi na ako bibili ng Miyerkules. ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan punta sa mga nagmamaneho ng lasing. Gustong pataasan ni Congresswoman Gloria Arroyo. At kilalanin ang 10 pinakamagagandang Pinay politicians sa website na spot.ph. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.